Ang gabi na naman, isa na namang shift. Ako si Marco, isang food delivery rider dito sa Maynila. Para makadagdag sa kita, sinubukan ko ang isang bagong delivery app. Unang tingin pa lang, kakaiba na. Walang pangalan ng restaurant, walang address, pero ang bayad, grabe, ang taas. Sabi sa instructions, kunin ko lang daw ang isang styro box sa isang madilim na eskinita at i-deliver sa isang abandonadong gusali. Medyo kinabahan ako, pero kailangan ko ng pera, kaya sige, go na. Pagdating ko sa pick-up point, may lalaking naka-hoodie na nag-abot sa akin ng box. Malamig, mabigat, dinala ko agad sa delivery location. Walang tao. Iniwan ko lang sa may pintuan, kinuha ang picture bilang proof of delivery at umalis. Pag-check ko sa app, pumasok agad ang bayad. Ang laki. Napangiti ako, mukhang okay naman pala. Kinabukasan may pumasok ulit na order. Ganun ulit ang sistema, kakaibang pick-up point, abandonadong lugar ang bagsakan. Yan sa pangatlong delivery, doon na nagsimulang magbago ang lahat. Habang bitbit ko ang styro box, naamoy ko. Isang amoy na pamilyar pero hindi ko matukoy. Amoy malansa, parang hilaw na karne. At habang nagmamaneho ako, naramdaman kong may tumutulo mula sa ilalim ng box. Nang iangat ko, nakita ko ang isang mapulang likido na dumadaloy sa motor ko. Hindi ito sauce, dugo. Napahinto ako sa gilid ng kalsada. Nanginginig ang kamay kong binuksan ng bahagya ang takip ng styro. Muntik na akong masuka sa nakita ko. Isang putol na daliri, may manicure pa. Isinara ko agad. Diyos ko, ano to? Hindi na ako nag-deliver. Sa halip, pinuntahan ko ang huling pick-up location. Pero this time, hindi ako nagpakita. Nagtago ako sa dilim at nagmatsyag. Maya-maya, may dumating na van. May ibinabang malalaking itim na bag. Sinundan ko ang mga lalaki papasok sa isang lumang warehouse na akala mo ay walang tao. Sumilip ako sa isang butas sa pader. Ang kusina na pinagkukuhanan ko ng order ay hindi isang restaurant. Isa itong katayan. May mga katawan ng tao na nakabitin na parang baka. May mga naghihiwa, nagbabalot at inilalagay sa mga styro box. Katulad ng mga dineliver ko. Naintindihan ko na. Ang mga order na ito ay hindi pagkain. Ito ay mga parte ng tao ipinapadala bilang gourmet meal sa mga mayayamang kliyente. At ang mga delivery rider na tulad ko, kami ang ginagamit para hindi sila matunton. Dahan-dahan akong umatras, takot na takot. Pero sa pag-atras ko, may naapakan akong lata. Isang malakas na kalansing ang umalingaw-ngaw. Sino yan? Sigaw ng isang boses mula sa loob. Napatakbo ako. Rinig ko ang mga yabag nila sa likod ko papalapit ng papalapit. Habang tumatakbo ako para sa buhay ko, nag-vibrate ang cellphone ko. Isang bagong notification mula sa app. Pagtingin ko, nanlaki ang mga mata ko. Isang bagong order ang naka-assign sa akin. Walang pick-up location,